Luke chapter 10, verse 19. Behold, I have given you authority to tread on the serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. When I came across this Bible verse, I thought of leaders entrusted with authority or power, if you will, especially those of us who at some point in our careers were elected to serve the interests of the very same people who gave us the mandate to serve them. I wonder how many among those leaders have given the thought of using the authority given to them to, quote, tread on serpents and scorpions, unquote, with one primary objective in mind: protect the weak and the helpless from the greed and abuses of the others, similarly given equal authority and power, but have turned their backs on promises made while campaigning to secure the mandate with an entirely different and malevolent motive of abusing their power and authority for self-aggrandizement. Malapit na naman ang panahon ng kampanya sa midterm election sa 2025. Maraming matatamis na pananalita ang madinig muli sa mga kandidato. Iisa pa rin ang linya: nais maglingkod ng buong tapat at wagas. Subalit, kung mababasa lamang ang nasa likod ng kanilang kaisipan, ay maliwanag na kabaligtaran ng kanilang sinasabi ang iniisip gawin kapag naluklok na sa kapangyarihan. Maraming salamat po sa ating mga pastors mula sa Hilagang Luzon na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makipagdialogo sa pagtitipong ito. Nagpapasalamat din ako sa butihing City Mayor ng Baguio City, Mayor Magalong, na siyang naging daan upang ako kasama ng ating mga dating kasamahan sa Senado nitong mga nakaraang taon, Senator Tito Soto and Senator Bam Aquino. Katulad po ni Mayor Benji, na dati ko na rin nakatrabaho sa PNP, nais ko pong ipabatid sa lahat ng naririto na kung ano man ang uri ng serbisyo publiko na nailangan ko na sa loob ng napakahabang panahon from my previous life as a law enforcement officer and Chief of the Philippine National Police, na kung saan ay nagkatulong kami ni General Magalong noon na ituwid ang mga mali sa institusyon na kapwa namin minahal at pinaglingkuran, all the way to our second public service career as elected public officials. Patuloy pa rin kaming nakikipaglaban sa mga abuso, lalo na sa paggamit ng taunang pambansang budget. Hindi na rin lingid sa ating kaalaman na sa kanyang sariling pamamaraan ay ine-expose niya ang mga detalye ng katiwalian sa pagsasayang ng bilyong-bilyong piso sa mga substandard infrastructure projects at iba pang gastusin ng pamahalaan gamit ang salapi mula sa nalikom na buwis galing sa pinaghirapan at pinagpawisan ng ating mga kababayan. At ang mas masama, sa malaking pagkakautang na babayaran ng mga Pilipinong marami ay hindi pa pinapanganak as we speak. Ito rin ang aking ginampan ng papel sa loob ng 18 taon kung paglilingkod bilang senador ng Republika ng Pilipinas. I am confident that my two former colleagues, former Senator Tito Soto and Bam Aquino, have like-minded intentions if given the opportunity to serve again. And lastly, quoting again from the last verse of Luke chapter 10, verse 19, and I quote, "And nothing shall hurt you," unquote. This is the prayer that we are hoping to be answered kapag muli kaming makabalik sa serbisyo publiko. Ilayo sana kami sa kapamakan habang tinutupad namin ang aming mga tungkulin. Muli, maraming salamat po sa ating lahat at magandang gabi.